Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ang ilang taong kilala mong matalino ay hindi naman gaanong matagumpay? Sila yung laging may magandang ideya, nakakabasa ng maraming libro, pero parang walang nangyayari, parang may kulang. Samantala, may iba naman na hindi kasing galing sa eskwela, pero sunod-sunod ang pag-asenso. Tila bawat galaw nila ay may direksyon. Ang totoo niyan, hindi lang talino ang labanan. Ang pinagkaiba ay isang bagay na bihirang pag-usapan. Intelektual na disiplina. Ito ang kakayahang kontrolin ang iyong pag-iisip. Hindi hayaang kontrolin ka nito. Aminin natin, nabubuhay tayo sa panahon ng walang katapusang distraksyon. Ang utak natin ay parang bukas na gripo ng impormasyon, notifications, social media feeds, urgent emails. Lahat sila ay sumisigaw para sa atensyon mo. Ang resulta, isang pag-iisip na busy pero hindi productive. Gumagalaw pero walang nararating. Parang hamster sa gulong. Ayon sa cognitive psychology, ang utak natin ay natural na tamad. Mas gusto nito ang madaling daan, ang pamilyar na impormasyon. Ito ang tinatawag na cognitive ease. Kaya naman mas madaling mag-scroll sa TikTok kaysa magbasa ng isang komplikadong libro. Ang intelektual na disiplina ay ang sadyang pagpili sa mahirap na daan. Ito ang pagsasanay sa iyong utak na gawin ang mahalaga, hindi lang ang madali. Kaya, ano ang mga gawi na mayroon ang 1% na ito? Simulan natin. Unang gawi, sila ay may sadyang information diet. Hindi sila kumakain ng kahit anong impormasyon. Ang karaniwang tao ay biktima ng information obesity. Bumabaha ng content, pero kulang sa nutrisyon. Ang 1%, pinipili nila ang kanilang source. Mas gusto nila ang mga libro kaysa tweets, mga in-depth na article kaysa sa 15-second videos. Hindi ito tungkol sa pagiging anti-social media. Ito ay tungkol sa intensyon. Ginagamit nila ito bilang tool, hindi bilang pampalipas oras. Subukan mo sa susunod na linggo. I-track mo kung saan napupunta ang iyong oras online. Magugulat ka. Pangalawang gawi, sila ay aktibong nagtatanong, hindi pasibong tumatanggap. Karamihan sa atin, kapag may narinig na impormasyon, lalo na mula sa isang expert, agad nating tinatanggap. Pero ang 1% ay gumagamit ng tinatawag na first principles thinking. Hinihimay nila ang isang ideya hanggang sa pinakapundasyon nito, sa mga katotohanang hindi na mapapasubalian. Halimbawa, hindi ko kayang magnegosyo dahil kailangan ng malaking puhunan. Ito ay isang assumption, hindi first principle. Ang first principle, ang isang negosyo ay kailangang lumikha ng value na mas malaki kaysa sa cost. Ang puhunan ay isa lang sa maraming paraan para diyan. Lagi silang nagtatanong ng bakit. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit na parang bata. Pangatlong gawi, niyayakap nila ang intelektual na hirap at salungat na pananaw. Ang utak natin ay may confirmation bias. Mas gusto nating pakinggan ang mga opinyon na sang-ayon sa atin. Parang pag-tune in lang sa radio station na paborito mo ang tugtog. Komportable, pero walang bago. Ang 1% ay sadyang naghahanap ng mga taong hindi nila kasundo. Nagbabasa sila ng mga librong sumasalungat sa kanilang paniniwala. Bakit? Dahil alam nilang ito ang pinakamabilis na paraan para matuto at makita ang mga blind spot
sa sarili nilang pag-iisip. Masakit ito. Parang pag-ehersisyo ng muscle na hindi mo madalas gamitin. Pero ito ang nagpapalakas sa isip. Pang-apat na gawi. Mayroon silang naka-schedule na oras para sa pag-iisa at malalim na pag-iisip. Sa mundong ito na laging connected, ang pag-iisa ay isang luho o sa tingin ng marami, isang kabaliwan ang karamihan. Kapag may 5 minutong bakante, ano ang ginagawa? Dinudukot agad ang cellphone. Ang 1% ay pinoprotektahan ang kanilang oras ng katahimikan. Ito yung oras na nagko-connect ang mga ideya sa kanilang isip. Walang input, walang music, walang podcast. Sila lang at ang kanilang mga iniisip. Dito nangyayari ang aha moments. Hindi kailangang maging isang oras. Kahit 15 minuto lang araw-araw, i-schedule mo na parang isang importanteng meeting, panlimang gawi. Hinihimay nila ang problema bago ito lutasin. Sabi ni Albert Einstein, kung may isang oras ako para sagipin ang mundo, gugugulin ko ang 55 minuto sa pag-define ng problema at 5 minuto sa paghahanap ng solusyon. Ang karaniwang reaksyon natin sa problema ay ang magmadaling humanap ng solusyon. Solution jumping ang tawag dito. Ang 1% ay naglalaan ng oras para maunawaan ang tunay na problema. Ano ba talaga ang sinusubukan nating ayusin dito? Kadalasan, ang problemang ipinipresenta sa atin ay sintomas lang, hindi ang mismong sakit. Bago ka gumawa ng kahit ano, tanungin mo muna, naiintindihan ko ba talaga ang problema ng mas mahusay kaysa sa taong mayroon nito? Ayan ang 5 gawi. Sadyang information diet, aktibong pagtatanong, pagtanggap sa hirap, naka-schedule na pag-iisa, at paghimay ng problema. Mukha itong simple, pero hindi ito madali. Kaya nga 1% lang ang gumagawa nito ng tuloy-tuloy. Ang intelektual na disiplina ay hindi isang bagay na ipinanganak sa iyo. Ito ay isang kasanayan, isang muscle na kailangang i-ehersisyo araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamatalino sa kwarto. Ito ay tungkol sa pagiging pinaka-intensyonal sa isang mundong puno ng ingay. Ang kakayahang mag-isip ng malinaw ay isang superpower. Kaya sa susunod na haharap ka sa isang problema o isang bagong impormasyon, huminto ka sandali, huminga ka ng malalim, at tanungin mo ang sarili mo, paano ito haharapin ng isang taong may intelektual na disiplina? Ang sagot sa tanong na iyan ang maglalagay sa iyo sa landas ng 1%.